So umpisa na natin dito, okay. So ituloy natin yung sinabi ni yung kaninang topic kay Baba Bell. Oo, eto may message pala ako kay Baba Bell. Mahiya naman kayo. Baba Bell, pinapagalitan ka ng kapatid mo. Mahiya naman kayo. Di ba? Mahiya ka naman, Baba Bell. Okay. Okay. Pero syempre, alam naman natin, baka may sabit si Baba Bell because Ako, I think it's the fentanyl. Mahiya naman kayo. Okay. Game. Sige, Baba Bell. Okay, eto naman ang sabi niya. Tinanong din kasi siya ni Karen Davila tungkol doon sa budget nga, 'di ba? Yun yung interview kanina. Meron daw siya nabanggit doon sa kanyang interview na meron daw soft pork. Iba yung pumasok sa isip ko nung narinig ko yung soft pork eh. Kayo ba? Iba yung dating no soft pork. Pang-Viva Max ang dating. Oo. Happy New Year, Angelita Almonja. Salamat po sa inyong super chat. Wow naman. Woohoo! Wow. Oo. Pag soft pork. Sabagay, yung mga si Amy si Baba Bell napapaligiran ng mga direktor ng Viva Max. Kaya hindi ako magtataka ba't soft pork tawag ito. Soft pork. Oo. So yun, kasi yung Viva Max soft pork yan eh. Soft pork. So si Harry Roque soft pork humba. Humba. Anyway. Okay. So soft pork nga daw sabi niya. Soft pork. Ivy Marcos, soft pork in 2026 budget may fuel Sara Duterte impeachment bid. Ayan na nga ba? Sinasabi natin, impeachment na. Oo, pinapangunahan na ni Baba Bell ang impeachment. Gusto niyang pag-usapan ng taong bayan na binayaran ang mga miyembro ng Kongreso para ipa-impeach ulit si Sara Chacadal Duterte. Diba? Match talaga sila eh. Si Chacadal, tsaka si Baba Bell. Chacadal, tsaka Baba Bell. Okay. Pakinggan natin. Mabilis lang naman to. It's been described as soft pork. Magkano po ba talaga sa tansya po ninyo ang soft pork sa budget na ito? Well, marami kasi dyan na sinasabing na soft pork, may talagang out and out pork, yung mga ayuda. Isang katerba kasi yung ayuda eh. Ang dami. Kaya nga nagtataka ako, ba't ganyan kadaming ayuda? May eleksyon na naman ba? Pero kung tutuusin, unang-una, may eleksyon ng BARM. May eleksyon din ng mga barangay kapitan natin. Kaya huwag tayong makakalimot. And of course, alam naman natin, may schedule daw. The charges will be filed January 15. Babaklasin sa February 1 ang ICI. And by February 6, ayan na, dan. Alam na natin, impeachment. Ayan na naman, umpisahan na naman. Ayan. Yun yun, mga kababayan. Sabi niya, kaya daw merong soft pork ay dahil magkakaroon daw ng eleksyon sa BARM. Una. Pangalawa, magkakaroon daw kasi ng impeachment. Okay. There's no such thing as soft pork, mga kababayan. When we're talking about pork or pork barrel, wala hong soft pork. Wala akong ganun. It does not exist. Nag-iimbento na naman siya ng salita na hindi naman totoo. Kasi sinungaling nga. Sinungaling. Anong gagawin natin? Sinungaling nga si Amy, Baba Bell. Oo. Soft pork. Yung conchinillo? Gusto ko tuloy yung lechon. Parang gusto ko tuloy yung lechon. Parang gusto ko lechon kawali. Oo. Ganon.
There's no such thing as soft pork. Mga kababayan, let's define the actual meaning of pork barrel. Ang pork barrel po is number one, a lump sum. O sabihin nun, isang malaking amount. Lump sum appropriation that is discretionary. Ibig sabihin, yung pagbibigyan mo nito ay bibigyan mo ng kapangyarihan para gamitin ang budget sa kahit anong gusto niyang gastusan. Ang meron po niyan ay mga congressmen at senador. Noon, meron. Ngayon, wala na. Or so we thought. Wala na hong pork barrel. It's illegal. Ngayon po, mga kababayan, meron siyang tinatawag na line item. At yung line item na yon, mga kababayan, dinidescribe niya kung para saan yung gastos. Ganun o yun. There's no such thing as pork barrel in the 2026 GAA. Bakit? Kasi nga, wala nang discretionary na pondo. Walang discretionary. Ngayon, mga kababayan, is AIX pork barrel? No. Are the ayudas pork barrel? No, they're not pork barrel. Bakit? Kasi it's a lump sum appropriation, sabihin natin 50 billion. 50 billion is a lump sum appropriation that is for a specific project, program, or activity of the government. In this case, ayuda. 50 billion para sa AIX, 50 billion para sa TUPAD, 50 billion for whatever. Nakasulat sa batas yun eh. Ngayon, kung gagastusin mo yung 50 billion para sa AIX, gagamitin mo para sa flood control, meron kang tinatawag na kasalanan o krimen. Actually, offense. It is an offense. Ang tawag doon, malversation of public funds. Yun ang tawag doon. Legal yun, mga kababayan. Tinatawag lang nilang pork kasi yun ang pinakamadaling pangbatikos. Pork barrel yan. No, it's not. Tulad doon sa program appropriations. For example, si Reneco. Sabi ni Reneco, yung sa Kabataan Party List, yung mga komunista. Ang sabi ng mga komunista, si Reneco, si Tino, tsaka itong sino yung nagbabalik, yung dating kabataan? Sa Gabriela na ngayon. Sara Elago. Itong tatlong to, sinasabi nila, may pork barrel pa rin daw, sabi nila. Sige, saan? Pag sumagot sila sa ayuda, makikita mo yung pork barrel. O sige, hanapin mo yung line item niyan sa GAA pag may ayuda. Pag naka-line item yung ayuda, tapos nakasulat yung kanyang appropriation amount, pork barrel pa ba yun? Hindi na. Hindi na pork barrel yun. Ito, sinasabi ni Amy, ni Baba Bell. Sinasabi niya, pork barrel daw yung ayuda. Pag nakita mo yun sa line item ng DSWD, hindi na yun pork barrel. Sinungaling ka kasi. Amy Baba Bell. Kasing sinungaling ka ng mga komunista na makabayan lang. Nakaka-nervyos and abala talaga ako. Now, of course, the president has come out with a veto. A veto na kahapon. I don't have the gory details. But from what I gather, these are vetoes only to do with the unprogrammed. Maraming nagtatanong sa akin, ano ba yung unprogrammed na yan? Parating pinag-uusapan. Yung unprogrammed, kumbaga sa household, kapag nakachamba ka, nakapagtipid ka, nakadali ka ng murang bigas, pag may savings ka, o yung anak mo, o at least hindi na nagastosan, nagka-scholar, ayun. Yun ang ating unprogrammed. Kumbaga, nagkaroon ka ng extra income. So in truth and in fact, the unprogrammed funds are not a part of the 6.8 trillion budget. They're not a part of the budget kasi wala pang pera yan eh. So, in fact, yung veto is no veto at all because not a single of the line items and programs and projects has been vetoed. Unprogrammed lang. Nakakatawa pa nga yung Kumbaga, it does not exist yet. That's the best way to put it. It does not exist. Correct. Wala pang datong. Wala pang savings. Yun, just in case makachamba tayo. Ayun, parang ganun. Kaso ngayon, ang Bobo ka ba, Amy? Anong walang vinito? Bobo ka ba? Baba Bill, uy, balikan mo yung Constitution, pag-aralan mo.
Balikan mo yung 1987 Constitution. Balikan mo. Anak ka ng tipaklong. Anong walang veto? Alam nyo, mga kababayan, ang veto has nothing to do with the money. Hindi porke... Ang veto, mga kababayan, has nothing to do with the money. Regardless kung may savings o may budget, veto yan. Mag-a-apply ang veto. Bakit? Kasi ang veto ay hindi tungkol sa pera, tungkol yan sa batas. Ang General Appropriations Act is a law. Batas yan. Ngayon, kapag hindi tinanggal ni President Bongbong Marcos yung mga nandun sa unprogram appropriations na yun, parte yun ng batas. At kapag nagkaroon ng savings, yung sinasabi ni Amy nasali ako sa Amy Lacson eh. Pagawin nating Bababel na pala, Bababel na. Pag nagkaroon ng savings, ang sasabihin ng batas, okay, may savings ka, dito mo gagamitin ha. Bobo ka ba, Bababel? Ito yung nakakainis eh, mga babayan. Ang ginamit pa niya example, yung sa bahay. O sige, gamitin ko rin yung example niya sa bahay. Ganito. Halimbawa, may usapan kami ng misis ko. Oh love, ganito. May 30K tayo pang tuition ng bata. Yun yung example niya, di ba? Tuition ng bata, scholar. May 30K tayo pang tuition ng bata, ha? Ito yung 30K na pang tuition. Naging scholar yung anak namin. Naging scholar. Bawas ngayon yung 30,000 sa budget. Eh may usapan kami. Nasa tuition yun. Pwede ko bang kunin yun at ipambibili ko ng PS5? No. I cannot. You know why? May usapan kami ng misis ko eh kung saan gagamitin yun eh. So kung gagamitin ko yun sa iba, kailangan kausapin ko uli yung misis ko. MB Napole, salamat po sa inyong super chat. God bless. Wow naman! Wow! Wow! Kasi nga, batas yun. May usapan kami, yun yung batas. Yung usapan namin, yun yung batas. Okay. Ngayon, pag ganito ang usapan namin, o sige, kapag naging scholar yung anak namin, yung 30K na maititipid, ipang bibili natin ng, I don't know, ticket to Japan, whatever. Meron na ba kaming savings na pang ticket to Japan? Wala pa. Pero dahil may usapan kami ng misis ko na kapag naging scholar yung anak namin, yung 30K na yun, ilalagak namin sa aming ticket papuntang Japan, hindi ko pwedeng kunin yun at bibili ko ng PS5. Hindi, ilalagay ko yun. Kapag na-save ko yun, dahil naging scholar yung anak ko, pag na-save ko yun, ilalagay ko yun sa pambili ng ticket papuntang Japan. Diba? Ganun ho yung unprogram appropriations. It does not depend on the availability of the money because it is a law. Batas ho kasi ang GAA. So, katangahan ho na sabihin na walang vinito si Presidente kasi wala namang pera yung unprogram appropriations eh. Katangahan ho yun. Kasi kapag walang unprogram appropriations, lahat ng savings pupunta yan sa National Treasury. Kapag pumunta yan sa National Treasury, hindi mo na pwedeng galawin yan dahil walang batas na mag-uutos sa'yo na pwede mong kunin yung savings. Abog, Diyos ko, hindi ko naman hinihiling na maging lawyer etong Bababel. Hindi ko ini-expect na maging lawyer siya para maintindihan niya yun. Pero kasi senador siya at gumagawa siya ng batas. Dapat alam niya yun. Stupid. It's so stupid. Hello? Narinig niyo pa ba ako? Bakit nawala yung microphone ko di? Ayun, nasa ilalim kasi. Anyway, it's so stupid. It's so stupid, man. Ginagawang tanga yung manonood. Ito naman si Karen Davila, kinig-kinig lang. Batas ang GAA. Kasama sa GAA yung unprogram appropriation.
Kaya kailangan i-veto. Kasi kapag hindi vinito yun, kapag nagkaroon ng savings, lalagakan nyo ng pondo, hindi nga naka-align sa gusto ng presidente para sa mga proyekto niya sa bansa. So kaya tanggalin niya yun. Tapos sasabihin niya, hindi, parang wala rin naman vinito si presidente kasi program appropriations yan. Savings yan paano kapag may bagyo? Kasi kasama doon sa hindi vinito yung disaster risk reduction. DRRM. Let's say may dumating na bagyo. Tapos wala tayong unprogram appropriations. Tinanggal yung DRRM na unprogram appropriation. Tinanggal. Bumagyo. May nasirang tulay. Saan ako kukuha ng budget? Sige. Saan ako kukuha ng budget, Baba Bill? Google ka sa tumbong mo? Kaya kailangan yung unprogram appropriations. Pero yung unprogram appropriation should be monitored strictly. Yun lang naman ang kailangan dun Tuloy natin to. Kabubuhan niya na, yung sinabi niya na yon na parang walang vinito yung presidente, kabubuhan yun, wag niyo yung paniniwalaan. Nakakatawa, yung nakita ko, yung assistance to government-controlled and owned corporations, kung tutuusin, bakit tatanggalin yun? There's no need to veto that dahil that's just an accounting effort. It's from one government corporation to the national government. Parang iba lang sa listahan. Ililipat lang yun Ba't mo i-veto yun? Accounting error lang yan. Kumbaga, accounting magic lang yan. The same has to do. Anong accounting magic? Yung support daw for GOCC's accounting magic. Bobo ka talaga, no, Amy? Kung accounting error yan, bakit mo gagawin kung accounting error, di ba? Di yari ka sa audit. Budgetary support to government corporations. Ito ang definition niya na according sa 2025 GAA. Kasi wala na tinanggal na to Anong kasama dyan? Subsidy, equity. Income revenues collected by GOCCs from all sources shall be used to cover all its operating requirements. Any deficiency may be augmented by the budgetary support from the national government which may either be subsidy or equity. Anong ibig sabihin? Kapag daw may kulang ang GOCC, kailangan punuan ng national government. Pag may kulang ang GOCC, kailangan punuan ng national government through subsidy and equity. O sige, sabihin natin ganito. Example, si PhilHealth kinulang na ng budget para sa kanilang serbisyo sa healthcare. Saan kukuha ng budget ng emergency? Dito sa budgetary support to government corporations, diyan kukuha. Pero tinanggal na to. Bakit tinanggal? Kasi hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Kasi nga, embedded na sa National Expenditure Program yung 60 billion na subsidy ng government sa PhilHealth. Hindi na kailangan. So para saan pa tong support special provision applicable to all GOCCs? Wala na. No longer needed. Kaya siya vinito. Hindi siya accounting error, Diyos ko. Ginagawa talagang tanga ang taong bayan, To do also with the DTI CARS program. That's our automotive effort under the DTI. May utang tayo dyan sa Toyota at iba pang investor. And the utang is a tax incentive. So once again, there's no cash outlay. There's no need to veto because all you're doing is writing down, teka, they are qualified to get. Wait. Subsidy. Okay. Tax incentive. Tax incentive. Ibig sabihin, mawawalan ng revenue ang gobyerno. Tax incentive Si Toyota at si Mitsubishi hindi magbabayad ng taxes on certain items. Mawawalan ngayon ng revenue ang gobyerno. Saan kukuha ng pangtapal ang gobyerno para dun sa lost revenue? Sige nga. Tatumbong mo.
Sa utak mo na missing sa utak mo na nawawala sa ulo mo, Bababel? Pero finito pa rin yun. Ibig sabihin, hindi priority ngayon yun. Hindi priority ang tax incentives para sa automotive. Anyway, tuloy. following incentives. So, nag-aalangan ako sa veto, nakakatawa eh. So are you saying this is just for show? These are token vetoes? Well, Yan yung sinasabi ni Makabayan Black. Token vetoes. Yun the exact word na sinabi ni Karen Davila. Yun. Ito yung ibig ko sabihin, mga kababayan, na si Karen Davila nag-i-interview siya with an agenda. Ito yung agenda niya. I'm just saying that there are no veto at all. Nothing was vetoed among the pork giniling. Kompleto yung giniling natin. Andyan pa rin yung farm to market program, the completely untested school building program, which as you know in the past, talaga naman 22 classrooms lang sa isang taon. Yeah, under the DPWH. O, tapos bibigyan mo ng 85 billion. Eh, nagulat naman 22 classrooms ng DepEd. Sino ang DepEd secretary? Baka naman, paki-explain. Baka naman, 22 classrooms nung DepEd secretary si Sara Duterte. Tuloy. Sabi ko nga, hindi ba dapat i-pilot muna yan? Tapos pag tinignan mo yung listahan ng mga, hindi ko naman minamaliit, pag tinignan mo yung listahan ng mga NGO at yung iba pa, parang yung iba affiliated sa politiko, wala naman experience sa pagpapatayo ng anuman school building, nakaka-nervyos dapat i-pilot muna. Sa akin lang Okay. Now, Senator Marcos, you actually sat at the BICAM and you were quite active at the BICAM. So, isa-isahin natin, no? Because inisa-isa po ninyo itong soft pork na nagsitaasan po siya. I want to read it for the audience. This is what has been described as bloated aid. Yung AIC, 63.9 billion pesos na. Ang MAIF, ito ang Medical Assistance Fund, 51.6 billion pesos na. Ang tupad is 22.4 billion pesos na. During the BICAM, what made it very difficult for you and other senators to lower, I think, the amount of these soft pork projects? Sino po ang hindi pumayag? sabihin ko ang totoo, parang mag-isa lang ako doon. Ang Okay. totoo, Bongo came to join us for the minority. After a while, ayaw na niya. Nag-give up na siya. Unang-una, puyat na kami. And secondly, we're clearly outvoted. There was a real effort on the part of both Congresswoman Swansing and Senator Gatchalian to make it transparent, to put it online, to have live streaming, etc. Pero ang totoo, kung nanood kayo, di ba napakahaba ng mga suspension, postponement, bulungan, papatayin muna yung live stream, ang tagal-tagal, at walang katapusan yung pagte-telephone. Ang daming tumatawag, orders from on high ba yun? And we were always aghast when they came back. There was already some kind of an agreement. And as much as I was jumping up and down, protesting, that we don't need all this repeat, for example, napaka-redundant ng presidential assistance to farmers, 10 billion, it came out of nowhere. Sumulpot lang yan sa BICAM. Huwag nilang sasabihin walang insertion sa BICAM. Dahil wala talaga yan sa original budget. Ang usapan namin, yung AIX na lang, yun ang talagang tutulong. Whether disaster, agricultural, at iba pa. Bakit meron na naman bago? AIX na lang daw i-retain, guys. Yung AIX, kung saan nagbibida-bida si Bababel doon. Di ba si Bababel lagi nasa AIX distribution? Yun na lang daw i-retain yung AIX. Siyempre siya bida doon eh. At saka si Bongo, silang dalawa. Silang dalawa bida doon eh sa AIX. Kaya siguro yun lang daw i-retain, guys. Doble-doble na, magiging magulo. At anong listahan na naman ang ibibigay dyan? Kapag agricultural, rice farmer lang ba yan sa RSBS? O paano yung fisher folk na mas mahirap pa? Magulo. And then they added pa, eto nga, yung AIX na sa BICAM, naging 64 billion. Yes, from a tumaas. 27. Tumaas. Oo, tumaas. More than double. Kaya, 250%, nagulat ako. Sabi ko, ako ang promotor ng AIX kasi malaking tulong. Pero, eto na naman tayo. Saan na naman mapupunta yan? Kasi nagamit yan sa politika. Kaya napipilitan ka tuloy. O, totoo. Nagamit talaga sa politika. Ginamit mo sa politika. Totoo naman. To become very malicious because it was used in the last election. Is it going to be used once again in the coming elections as well as the impeachment? Okay, so are Unfortunately, you seeing we have to think this, way? Senator Marcos, are you seeing this as a concession being made by President Marcos Jr. for legislators in the lower house? Are you seeing this as a concession? Well, given the extraordinary, humongous amounts, we are compelled to think twice. Bakit kaya? Samantalang, ang direly needed natin ng mga infrastruktura, yung subway na yan, yung mga tren, yung ating ports, ang airports, all the things we need for tourism and trade, all of that is not being put in place. In fact, we are Not being put in place? Si PBBM nga, niretoke pa yung mga bagon para magamit lang ng LRT ba yun o PNR? Maalala niyo yun, merong yung mga panahon pa ni Duterte na mga bagon na hindi magamit-gamit.
pinaretoke pa ni PBBM para magamit na dito sa LRT1 yata. Sira ulo ka ba, Amy? Grabe to si MRT. MRT ba yon? Baka MRT. Anyway, basta yun, isa dun sa mga di kuryente na tren. Oo. Correct, yung Dalian trains. Dailan pala, Dailan. No. Di ba? Panahon pa ni Pinoy. Panahon pa pala ni Pinoy yun. Niretoke pa yun para magamit. Tapos ngayon, sasabihin mo walang effort para subway. Ito na nga, kinuha na nga yung yung lupa ni Chavit para lang matuloy ang subway na yan. Diba? Kinuha na nga yung lupa ni Chavit sa Metrowalk para may direksyon na yung subway na yan. Diyos ko. My goodness, sasabihin hindi pinopondohan. Ang tigas ng mukha ni Amy. Ang tigas ni Baba Bel. Grabe. Ang tigas ng mukha. Napakatigas ng mukha talaga. Destabilizer to, si Babalina, si Baba Bel. Gouging our government corporations, ang PDIC, ayan na, yung PhilHealth, GSIS, SSS, nako talaga naman yung Land Bank at DBP na nanagilid na sa flood control loans, lahat yan, we are gouging with their, anong sinasabi nila, malalaking reserve. Paano ba to? Now, you also actually lobbied that instead of increasing the amounts on these new aid programs to actually increase the 4Ps, diba? Ang 4Ps, which is an existing program, you actually lobbied to expand it. Pero it seems ang 4Ps, tama po ba, bumaba ang amount at hindi tumaas? Yes, kinaltasan last sige. year ang 4Ps, ako may hawak noon, 50 billion. Siya daw may Talaga naman, hawak. dead or alive. Inaasahan niya ng 11 million, 11 million recipients. So it was a real stranglehold for many families. They couldn't move forward. This year, binawasan, kaya medyo tragic na talaga. Samantalang, if you think about it, unlike AIX, unlike TUPAD, unlike all these other projects, this is a very clear listing, a well-established listing from decades past. And it's already in the law, like the PhilHealth, which was more or less embezzled and compelled by the Supreme Court to be restored. The 4Ps has a charter. It has a law. You're supposed to obey that. You can't mess with our funds. Sige, bakit nabawasan ng 4Ps? Sige. Palagay nyo, mga kababayan, mga kotsero, bakit binawasan ng 4Ps? Kasi may mga gumraduate na. In-update ang listahan, may mga gumraduate na, kailangan ng babaan ng budget. Correct, man from Manila. Tama ka dyan. Hindi na sila poor. Kaya sila tinanggal. Kaya rin binabaan yung budget. Kaya napakasinungaling talaga na to ni Amy, no? Ni Baba Bel. Anong tragic? Anong tragic dun? Nabawasan ang mahihirap. Tragic ba yun? O gusto lang nito ni Baba Bel, ni Amy Marcos, na manatiling mahirap ang mga Pilipino para palagi nilang nauuto. Oo. So ano nangyari sa 4Ps? Tanong ko lang po, for 2026. Senator Marcos, did you see the budget of 4Ps? Yes, nandun sa Office of the Secretary ang pagkaalam ko. Oo. At bumaba, nag-50 billion lang po ba ang 4Ps ngayon? Parang ganun nga dahil yun nga, binagsak lahat sa AIX, na yung AIX naging 64 billion. Nagtataka ako, bakit yung AIX 64 billion na wala ng parameters yan? Okay. Now, the president in his press conference after signing the budget said that he will not allow politicians to distribute aid, right? Or for aid to be passed through politicians. Do you think that is possible at this point? What do you think was the president envisioning to the reality talaga of TUPAD, MAIF, and AIX in the budget? Yung katotohanan lang, posible ba talaga na hindi gamitin yun ng local politician for patronage politics? Posible ba yun? Actually, kami nag-draft nag-umpisa kay Senator P, nag-draft na hindi makikialam. Kasi di ba bawal na yan sa DAP ruling ng Supreme Court, bawal makialam. Pag nasa budget na, it's the executive that implements and executes the budget. Hindi dapat makikialam ang legislator. So we attempted to draft the provision and it exists there as a special provision. But if you examine it, it simply prohibits the involvement and the presence of the politicians at the distribution. Pero malay naman natin sa mga recommendation, mga bulong-bulong, mga telepono. So technically, the politician can have a list of names. Pwede
Pwede yun. Yes. The politician can have a list of names, ibigay yon, ang mga taong ito, gusto ko bigyan ng X to pad, etc. Pwede maggaling pa rin sa politiko. O syempre, ang nervous lang ng social welfare officer, ang takot lang noon, hindi syempre susunod yun, senador yun, sasabihin niya, ako naglagay niya na, mamaya kaltasin ko yan, o paano ba yan? No, alam na alam niya yung gawain no? Kasi siya nga yung reyna ng AX. Reyna ho siya ng AX, mga babayan. Kaya alam na alam niya ang gawain kung paano isingit ang pangalan niya sa lahat ng AX programs. Tapos ang drama, hindi ka a-appear doon sa distribution. Sige. Alam naman natin, appear na lang yun, pwede naman sa kabilang kanto, pwede naman magpakain sa kabila, mag-birthday, alam na natin yun. Oo. Hindi naman tayo Okay. nagmamaang-maangan dito. Okay. Kasi gawain niya yun Gawain niya kasi. Kaya hindi siya pwede magmaang-maangan kasi yun ang gawain niya. Oo. But then again, mga kababayan, pwede kasing kasuhan yan, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pwede mong kasuhan yung official. Lalo na kapag nag-announce yung DSWD at sinabi nila na, hoy, bawal kayo dito. Ngayon, kung nasa kabilang venue kayo, hindi natin alam. Baka paabutin ng Supreme Court yun. Pero, pag within the venue at nakialam ang politiko at may ebidensya, yari. Graft and corruption yun, guys. Now, would you describe this budget after seeing it? Because we're talking about the last 2 years of this administration, of President Marcos Jr., and people are still looking for a legacy project. Duterte had build. And when Marcos Jr. came in, he said it would be BBM, build better, more. Now, let's be objective. Is this a budget that would reflect a build better, more? That when President Marcos Jr. leaves office, he actually has something to show for, something solid. Does this budget reflect that? Yun na nga ang aking problema, that this is not a developmental budget. There are no investments to the future. It's very much a political election year budget, which mystifies me because there's no national election upcoming. What the heck is this for? That's my question. I am totally perplexed by what's going on. I understand that there's a very draconian timeline already established that by January 15, as I said earlier, 3 senators and 3 congressmen are going to be charged. Thereafter, February 1, the ICI will be disbanded. Kung sabagay, nag-resign na sila. Wala pang lumalabas na ulat na maliwanag at sangkatutak na listahan, turuan, at pagdi-deny ang naabutan natin. And thereafter, February 6 is the magic date that allows a new impeachment to be filed. As a matter of fact, many of the lower houses representatives have come to us, have been asking the advice and counsel of the senators regarding the change of leadership, because there is a sense that the speaker may be too kind, may be too soft, and that Boji may be unable to generate the votes necessary for an impeachment. In fairness, sa angulo na to, kamukha niya si Kitty. Oo. Hindi kaya ito talaga ang tunay na nanay ni Kitty. si Baba Bell. Kitty, baka nanggaling ka kay Amy. Anyway. Naisip ko lang. Moving back. So, paulit-ulit yung impeachment. No? Ang weird lang na meron daw mga congressmen na humihingi ng advice sa mga senador kung papalitan daw ba yung kanilang House Speaker. Kasi nakikita daw nila na baka mahina daw si Boji D, baka hindi magtulak ng impeachment. Congressmen lalapit kay Amy tungkol sa impeachment? Parang malabo yata yun. Para tanggalin si Boji D sa impeachment. Which also, mga kababayan, mga kotsero, gives a bit of, ano ba? Hindi ko masabi na katotohanan eh. Pero nagbibigay ng konting insight sa kung paano magiging, na meron talagang effort na palitan si Boji D. Kung totoo yung sinasabi niya dahil sa impeachment. So, mga kababayan, in relation sa naging topic natin kanina kay Senator Ping Lacson na inaakusahan ni Baba Bell na siya raw protector ng katiwalian, bakit si Amy pinoprotektahan si Sara Duterte? Alam niyo, mga kababayan, yung impeachment na yan, at least the impeachment case reaching the Senate has been long overdue. Ang tagal na niyan, men. Ang tagal na niyan. Dapat last year pa yan eh. Excited na mga Pilipino dyan. Oo.
Kasi matagal na namin gustong marinig ang katotohanan tungkol dyan sa impeachment. But it seems we are prevented by various things. Diba? Because stuff happens. Napigilan, but take note mga kababayan ang pagpigil ay isang proseso lamang, hindi sa mga inihabla. Hindi pa ho natin na pag-uusapan yung Mary Grace Piatos. Hindi pa ho na pag-uusapan yung bank account. Hindi pa na pag-uusapan yung death threat sa Pangulo. Hindi pa na pag-uusapan. Ngayon, magdadagdag pa silang bago. Isasama nila yung mga sinabi ni Ramil Madriaga. So, mga kababayan, ako personally, meron pa siya ibang mga sinabing dates January 15 daw, kakasuhan na yung mga senador. So, big fish? Big fish ba? Big fish. Oo. Kakasuhan na raw, January 15. Abangan natin, tingnan natin. Kasi last time na nagsabi ng date, hindi natuloy Medyo, although ako happy ako na may mga nakulong. Pero at that time, hindi ako naghahanap ng big fish kasi it's too soon. Masyado pa akong maaga. Pero yung etong January 15, mas feasible to. Kasi mas napag-aralan na yung kaso, mas nakapag-gather na ng ebidensya, and nakuha na rin, take note sumagot na si Bong Revilla, sumagot na si Joel Villanueva sa DOJ. So, ibig sabihin, yung sa kanila gumugulong na. So, posible talaga na may arestuhin ng January 15. Congressman naman, hindi ko alam kung sino yun. Malamang sila Pulong, ganun. Hindi si Pulong. Malamang si Garjola. Yan. Yung mga nakinabang sa flood control. I don't think, hindi pa mangyayari kay Pulong. Pero sana, maimbestigahan na si Pulong. Sana. Lalo doon sa 51 billion. Pero going back to the topic of impeachment, it's long overdue. Dapat noon pa yun. Dapat noon pa ho yung impeachment na yan, guys. And sana mangyari na ho yan. Mangyari na ho yan sana. Para maka-move on na rin ang mga Pilipino. Ngayon, ako, personally, alam ko na i-dismiss ng Senado yung kaso laban kay Sara Duterte. Given na yan. Given na yan. Pero at the very least, mga kababayan, mapag-uusapan yung kaso. Malalaman ng sambayan ng Pilipino yung mga dokumento sa mga akusasyon laban kay Sara Duterte. At tayo na hong bahala magdesisyon sa 2028 kung ilalagay ba natin siyang presidente o hindi. Mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun. At least nasa atin ang bola. Wala man sa mga senador, nasa ating mga kamay ang bola sa 2028. So yun mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo dito sa ating live feed. Kita po tayo bukas sa susunod nating Coach Garrett Live. God bless. Please don't forget to like, share, subscribe, and God bless you. See you tomorrow. Bye. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?